solid yung sinabi ko sa iyo na una. Bakit? Pwedeng sobrang galing mo sa sales, 10 out of 10 ka sa sales. Pero yung skills mo, 5 out of 10, makuklose mo si client pero hindi mo siya mariretain. Make sense? Magkakasubukan lang kayo. Sige, 3 months lang. Ayaw na retain. Walang value. Walang naging impact sa business ko. Pwede namang, sige, 8 out of 10 ka o 10 out of 10 ka sa value, sa expertise. Pero 5 out of 10 ka lang sa closing, hindi mo ma-communicate yung value mo. Hirap ka naman magka-client kahit sobrang galing mo. I guess nyo yung ano ko, yung na-appreciate nyo ba yung sinasabi ko? So you need to find the balance. Parehas dapat mataas. Kasi pag parehas mataas yan, that's a recipe for success. Bakit? Ang kailangan mo lang punuin yung pipeline mo ng mga i-close na clients eh. And at a certain point, sa totoo lang, ayaw mo na nga muna mag-close eh. Kasi ang dami mo nang ginagawa eh. Hindi na kaya. Yun napapasok yung sinabi ni JC. Gawa ka na ng SOP mo. I-replicate mo na yung sarili mo. Ayusin mo na yung sistema mo. Okay? Balik tayo saan tayo kukuha ng clients. Pwedeng mag-cold email, pwedeng LinkedIn outreach. Pwedeng gumawa ng content. Ads. Around our expertise. Yes, pwede rin mag-ads. Tama. Sino nagsabi nun? Main. Ha? Ako pa. Ayun, tama. Good. Very good. Yun. Although yung ads, I recommend, kailangan, siyempre, bago ka mag-ads, meron kang pang-ads. So, pero yes, tama. So, sa LinkedIn kasi, you can do it for free. Start ka ng free. Yun yung, kung i-rate natin sila sa pinaka-konti yung investment. Sige. Monetary lang ha. LinkedIn, tapos cold email, tapos organic social media, talking about your expertise dun sa niche mo. Tapos panghuli yung ads. Any guess kung bakit talking about your expertise mo sa social media? Pili ka lang kahit isang platform. Kung bakit siya naging paano? Hindi ko ma-connect. Paano ko magkaka-client dun? Some of the clients are also like on the watch sa social media. Yun. So Tama. once you post, hindi na ikaw mismo yung mag-reach sa kanila, but Yes, it's gonna be exactly. them. Thank you, Shalem. Ayun. Exactly. Yun. Sa tingin ko ba, pagka nagturo ka about SEO, please, ang makikinig dyan, manonood sa mga videos mo is random people na walang interest sa SEO. Definitely not, di ba? Lalo na if you teach about the niche. Halimbawa, how to rank your websites if you are a 3-service. Di ba? You're a 3-service contractor. That's hyper-specific. You may not get millions of views. You only need a couple of hundreds and close a few clients. Mas daig mo pa yung kikitain nung nag-millions of views. Mostly coach, yung mga nag-views, hindi naman lahat yun nagpo-purchase eh. Importante yung Syempre. purchase. Yun naman ang importante dun eh. Mo naman views, wala ka naman purchase. Tama, exactly. Ayun na nga. So, kasi may binibenta ka eh. Hindi ka naman nagre-rely sa YouTube AdSense eh. O dun sa sponsorship eh. Diba? Ibang business model yun eh. Pero kung yun nga, may service ka, yun, doon ka magre-rely. Diba? So, hopefully I'm making sense
let me know kung baka masyadong advanced yung tinuturo ko. Mm. Baka konti lang sa inyo nakaka-appreciate eh. Si Salem nagigets eh. So very good. Pero let me know I can medyo dial down. Okay, kasi parang gusto ko kasi magkaroon kayo ng parang overview, parang bird's eye view. Kasi kung hindi natin alam yung pupuntahan natin, ang hirap gumalaw. Hindi ka sure sa mga steps na iti-take mo. Tama ba? Ang daming doubts. May ganyan eh. Kaya gusto ko magkaroon, ito sinasabi ko yung from my experience, para sure ka sa mga steps na iti-take mo with conviction throughout the day. Am I making sense? Kasi baka iniisip mo, no? Ano bang next na gagawin ko? Paano ba ako magkaka-client? Paano ko ba mare-retain yung client? Research ka. That will take time. Pag nag-research ka, yun yung ginawa ko dati. Hindi naman uso yung mga mentors nun eh. Ang mga mentors lang nun, sa Pilipinas may dalawa lang. Yung isa puro beginner lang. Yung Hilario, taga Laguna. And then later on, nagkaroon yung sa tribe. Sila sila Pagulayan pero parang nagwatak na sila eh. So, dati naging fortunate lang ako na binibigay sa akin ng clients yung binibilan ako ng courses, yung mga mahal na courses noon sa Amerika. Ganun lang panoorin mo yan, training yan. Ganun yun. So pero wala yung ganito. Gagaya ngayon na ang dami na. So, may question, may nagtaas? Yes, Salem. Coach, ano po kasi parang I'm a bit all over the place. Ngayon. I started with yung Facebook media buying, tapos funnel building and strategy. Tapos ngayon, I don't know if she's gonna be like a possible client na they brought up the Google Ads or SEO pay-per-click. Ganun. Hindi pa ako tapos doon sa dalawang courses. So, ano po yung magiging advice niyo po sa akin in terms of like managing, acquiring these knowledges somehow? Kasi sa pagkakaalam ko, it's such a complex information. Absolutely. Teka, vape lang ako. Tubig lang to. Okay, tama ka. Complex yan. Napakadami kasi ng industries eh. Yung pa lang sa freelancing fields, iba-iba na eh. May SEO, may funnel building, may media buying. Sa media buying, iba-iba rin. May Google Ads, may Meta Ads, may TikTok Ads. Meron pang PPC sa mga Amazon, eBay. Dami. Kaya ako sinasabi nung una, later on, pwede kang tumingin at mag-focus dun sa paggawa ng bahay. DFY, done for you system yun, ang equivalent. Okay, ano muna tayo? Mag-start tayo doon pababa. Okay, ang DFY, ikaw na magbibigay ng serbisyo ng lahat. Si business owner, pag rumekta ka sa kanya, wala yang itatanong sa'yo na kaya mo bang mag-funnel building. Wala namang alam yan dun eh. Unless agency kausap mo, na digital marketing agency. Which I assume, yun yung sinasabi mo, Shalem. Tama ba? Yeah, possible. It's a legal entity sila. Yun. So, kasi pag ganun, sila yung middleman. Bigay ko sa ito aspects nung, yun nga, yung bahay. Ikaw na yan sa paint. Ano pa kukunin mo? Ikaw na yung sa CR. Kaya mo ba yan? Ikaw na sa roofing din kung kaya mo na siya. I guess nyo? Pero maaaring ang ino-offer nila is yung DFY, yung buong bahay. Ako nang bahala dyan. Wala ka nang gagawin. Ang client, guys, pag direct ka na, ang gusto niyan, pag nag-usap kayo, kailan matatapos yan? Ganito gusto kong design. So pag DFY, naka-ready na lahat,
Pag natapos, mag-move in ka na lang. May sense ba? So in freelancing terms, halimbawa, 3 service ako, example bigay kayo ng ibang example, pwede rin. So 3 service kausap mo. Meron akong mga locations, multiple states ako o kaya sa buong Dallas, buong buong Texas pala. Dallas pala is city lang, no. Buong state. Multiple locations ako. Tingin mo, anong tatanong niyan sa'yo? Marunong ka ba mag-funnel building? Hindi ganun, di ba? O kaya, sabihin niya, may alam ka ba sa SEO? Lahat ng ginagawa natin na yan, yung mga phases ng digital marketing na yan, is what? Para makakuha sila ng... Yes, JC? Coach, tapusin mo muna. Before, no. Para makakuha sila ng leads at makaklose sila na mas marami. Diba? Kung e-com yan, mas marami sila makuha na sales. Guess nyo? So, para makabuild ng bahay na mag-move in na lang sila. So, ayan, explain ko muna yan kasi para makapag-begin tayo with the end in mind, yung thinking natin, Shalem. So, saan ba tayo mag-i-start? Kung ako'y nasa posisyon mo, kasi wala namang right or sa mga options na sinabi mo, wala namang mali na kahit anong simulan mo doon. Pero you gotta start with one, be very good at one skill na lalo yung sought after. Kasi magiging bread and butter mo muna yan. Bakit? Hindi ka pa naman marunong mag-build ng buong bahay. Diba? So you need to feed yourself. You need to pay the bills. Diba? So start with one na may maganda na yung demand. Galingan mo. And while you're at it, may extra work ka. Saan? Halimbawa, kinuha mo, puro roofing sa bahay. Again, binabalik ko sa analogy kasi na familiar lahat eh. Diba? Kinuha mo, puro roofing lang ako. Pero on my free time, pinag-aaral ako. Paano sila nag-interior design? Interesado ako dun paano nila ginagawa yung mga electrical, mga mechanical, plumbing, etc. On your extra time. Kaya hindi pwedeng pwede naman kung sa extra time mo, sa free time mo, kuyakay ka na lang o Netflix na lang, walang mali doon. Lahat naman tayo may freedom to choose kung saan natin lalagay yung free time natin. What I'm trying to say is baka may pangarap ka na iba na medyo malaki. Baka ang gusto mo na income is 500k a month, pero baka ang galawan mo is pan 20k a month lang. If that makes sense. Yung expectations versus reality mo, hindi tugma. So kung medyo may pangarap ka na iba, to build the house para sa mga kliyente, so mag-DFY, yung ginagawa mo throughout the day, dapat nag-a-align dun. So you have to do the extra work. So yung mga sinasabi ko sa inyo, dinaanan ko lahat yan. I don't wanna sound hypocrite. After nung shift ko, aral yan. Mag-aaral ako. Kahit nung engineer pa ako, after nung work ko, kahit nga during work basta bakante, alam ng mga yan, bago ako umalis ng company, alam nila yan, nakikita nila. Iba na yung focus ko. Babasa ako ng libro or may binabasa ako sa laptop about saan, yung gusto kong gawin. Kahit nung bago pala ako sa freelance, alam mo yung pagod ka na. Kasi kailangan Ang Netflix ko sa dulo na yan. Pag di na lang ako makatulog, alam mo yun, may magyayaya na lang sa akin na, nood mo, tapos makakatulugan ko na. Siya yung list sa priority ko. Make sense? Kasi kailangan yung expectations mo,
Yun nga, kung yun yung gusto mong maka-reach na level of income eh. Hindi pwedeng yung galawan mo dito, pang 20K lang. Pang rank and file. Gusto mo maging general ka, colonel. Tapos, ang ginagawa mo lang is pang rank and file, pang private. Di ba? So, sa case si Shalem, yun. Focus ka muna sa isa. Again. So, ako, hindi ko masasagot yan. Lahat ng nabanggit mo, actually, in demand yun. Google Ads, funnel building. Eh, ano pa yung mga in demand? Copywriting, in demand din, ha? Facebook ads. I mean, Facebook ads. Facebook media Yes. buyer. Yeah. Yes. Yes, in demand yan lahat. Pero kasi, yung, kaya I recommend to start with one kasi limited lang din naman yung time natin. Isa lang din tayo. It will take you time para ma-master, magkaroon ng certain mastery. I would say, pag confident ka na 8 out of 10 ka dyan sa isa, yun, tsaka ka mag jack of all trades. At least 8 out of 10. Okay. Kasi you don't wanna go na 5 out of 10 ka pa lang, biglang tatalong ka na. Kasi you will be spreading yourself too thin. Yun nga, hindi ka magkakaresulta for the clients pag sobrang namang di ba? 5 out of 10 lang parang wala siya magiging masyadong direct impact sa business eh. So pag pinagsama-sama mo lahat yan, yung aspects na yan, Shalem, DFY yan eh. Yan na yung bahay di ba? Yun yun. So, ayun, kung yun ang advice ko sa'yo. Hopefully, may clarity kahit pa paano. May follow-up question ka? Wala po. Yun lang. Yun lang. Okay. At Ikaw, least JC. Parang clear na. Okay. Ikaw, JC. Coach, since we have natakil mo yung about sa pagtatayo ng bahay. Ito kasi meron akong tinatawag na funnel map 2. Kumbaga, ito yung road na sinabi ko before na kung paano yung daloy ng sales funnel. Ibig sabihin, doon mo makikita kung ano pa yung mga kulang ni client na pwede mong rin i-offer na service. Ang tanong ko dito is paano mo siya ini-negotiate pag ganun? Or ano yung dapat na importante na dapat mo nang ma-check ko kung ganun yung magiging roadmap ng sales funnel. Ma-check ka na parang may kulang na ikaw na yung magsusustain dun sa mga bagay na wala sa kanya. Halimbawa, sa confirmation page, wala siyang ganon. Pagdating sa mga sales funnel, di ba? Pagdating sa booking, may mga kulang-kulang pa siya. Mga website, parang ganon. Mga discovery closing. Okay, sige. Pag-usapan natin dyan sa category ng sinasabi mo na Opo. within the sales funnel lang na within the funnels ng landing pages and websites niya. Tapos I'll give you context sa overall. Opo. Sa bird's eye view niya. Opo. Since dyan sa funnel building, landing pages, etc., kung ikaw yung consultant niya, it's your job na i-suggest lahat ng mga tingin mo tamang gawin. Na ultimately, that will lead to more conversions. Yun lang yun. Okay po. So kung sa tingin mo, ganito, ganyan, dahil mo nakikita, ilista mo. Present mo sa kanya. Okay. Present mo sa mga bosses. Sa Okay. may-ari nung kung sino mang, kung kanyari, agency ka nag-work, present mo dun sa yung kung kanino ka nag-answer to, and then baka tawagin ka, ipapresent sa'yo dun sa kliyente mismo.